Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyo, Sir Lancelot, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa channel na ito. Ibabahagi ko po sa inyo ang nakakatakot na karanasan kong pilit kong tinatakbuhan noon. Maniwala man po kayo o hindi, nagsasabi ako ng totoo. At alam ko sa sarili kong dala-dala ko ang takot at konsensya na yon, kahit na wala akong kinalaman sa mga nangyari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nonoy. Nakatira ako noon sa Baguio kasama ang pamilya ko. Masasabi ko pong isa ko noon sa mga batang hindi binayayaan na masayang pamilya. Siguro dahil na rin sa mga magulang kong bata pa lang ako ay talagang hindi na maganda ang pagsasama. Walang pakialam sa amin si nanay, kahit na siya pa man din ang laging naiiwang kasama namin sa bahay noon. Madalas kaming makaranas ng gutom ng mga kapatid ko sa kamay niya dahil nakagisnan na namin ang pagiging isang lasinggera niya. Palagi silang nag-aaway ni Papa at ang madalas nilang pagtatalunan noon ay ang pagsusugal na ginagawa niya, pati ang kanyang sobra-sobrang hilig sa alak. Hindi naman po kami pinapabayaan ni tatay. Kung tutuusin, palagi pa nga niya kaming inuuna sa pagkain. Lalo na kapag malaki ang kita niya sa pagmemekaniko noon sa talyer na pinapasukan niya. Nakikitira lang po kami noon sa dating bahay nang namayapa ako ng lola sa partido ni mama. May mga pagkakataon po na medyo napupuno na rin si tatay kay nanay. Halimbawa na lang po noong minsang mahirapan akong huminga at walang katao-tao man lang sa bahay para tulungan ako. Nagtatrabaho po kasi noong mga oras na yon si tatay sa talyer, habang si nanay naman ay nasa kapitbahay namin at nagiinom na naman. Sa kabutihang palad, napadaan sa tapat namin ang isa naming kapitbahay. Nang makita niya akong nakasalampak sa sahig sa tabi ng pintuan at nahihirapang huminga dahil sa biglang pag-atake ng hika ko, ay agad siyang humingi ng tulong para maisugod ako sa ospital. Doon po nag-umpisang mapuno si tatay sa ginagawa ng nanay ko. Pero hindi pa yon ang pinakamalalang ginawa niya. Dumating po kasi sa puntong lumala ng lumala ang pag-aaway nila ni tatay. Hanggang sa dumating na rin po sa punto na nagdala na ng ibang lalaki si nanay sa bahay na para bang hindi siya nahihiya kung makita siya sa akto ng sarili niyang mga anak at asawa. Simula po nang mangyari yun, madalang na lang pong umuwi noon si tatay sa bahay namin. At kung uwi naman siya ay puro pagtatalo lang ang ginagawa nilang dalawa ni nanay. Medyo nakaramdam po ko noon ng bigat sa dibdib kasi nakalimutan na nilang may anak silang kailangang bigyan ng atensyon. Napatigil na rin po ako sa pag-aaral noon kasi wala rin naman mag-aasikaso sa akin. May mga pagbabago na rin po akong napapansin noon kay tatay. Palagi na rin po kasing mainit ang ulo niya at nagkaroon na rin siya ng bisyo na noon ay hindi niya naman ginagawa. Hindi ko na lang po yun pinapansin noon. Dahil bata pa ako, masyado kong dinadamdam ang pangungutya sa akin ng ibang tao, kahit na ang iba naman ay naaawa sa kalagayang meron ako. Pero laking gulat ko na lang po noong umuwi si tatay na nagmamadali isang araw. Halos 2 linggo po kasi siyang hindi umuwi noon, kaya nagulat po akong noong bigla na lang siyang dumating sa bahay. Ang akala ko pa nga po noon ay galit si tatay. Pabalya po kasi yung pagbukas niya ng pintuan. Pumahangos pong pumunta ng kwarto si tatay kaya sinundan ko agad siya doon. Doon nakita ko pong kumuha ng malaking bag si tatay at sinuksok niya doon ng isinuksok ang mga damit niya kasama na ang mga damit ko. Nagulat po ako. Tinanong ko si tatay kung saan kami pupunta. Pero hindi niya po ako sinagot. Halatang nagmamadali siya at may halong kaba ang kanyang mga galaw. Habang inilalagay niya sa bag ang mga damit ko, napansin ko ang pamumula ng kanyang mga mata na parang galing siya sa pag-iyak. Tinanong ko ulit siya noon kung bakit, pero sa halip na sumagot, yumuko lang siya at pilit na wag akong tignan sa mga mata. Nang matapos niya ang pag-iimpake, agad niya akong hinila palabas ng kwarto. Hindi ko po alam ang gagawin ko noon, pero ramdam ko ang kaba at takot sa dibdib ko. Sa isip ko, ano ba ang nangyayari? Bakit kaya nagkakaganoon si tatay? Paglabas namin ng bahay, hindi ko po nakita si nanay.
Naisip ko noon baka nasa kapitbahay na naman siya at nakikipag-inuman. Tay, aalis po tayo? Saan tayo pupunta? Agad namang sinagot ni tatay ang tanong ko, pero hindi niya ako nilingon. Sabi niya, dadalhin daw niya ako sa malayong lugar para mamasyal. Noon pa lang nagtataka na ako. Bakit hindi niya isinama sa pag-iimpake kanina ang mga damit ni nanay? Palaging sinasama ni tatay si nanay tuwing gumagala kami noon kapag tumataas ang sweldo niya. Kaya tinanong ko ulit siya. Hindi po kasama si nanay? Tumigil si tatay sa ginagawa niya at saka ko nilingon. Doon para akong naistatwa bigla nang ngitian niya ako. Matagal na rin simula nang huli ko siyang nakitang ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako pabalik. Tumango siya at kahit nagtataka pa rin ako noon, inisip ko na lang na baka nag-aaway lang sila ulit ni nanay kaya hindi na siya isinama pa ni tatay noon sa aming pamamasyal. Ang ibang kapatid ko kasi noon Sir Lancelot ay nasa pangangalaga na ng iba naming kamag-anak kaya hindi na rin namin sila kasama ng mga panahong yon. Paglabas namin ng bahay nakita ko ang kotse sa labas. Medyo naglakad pa kami ng kaunti bago ito malapitan. Hindi na ako nagtaka. Alam kong paminsan-minsan ay pinapahiram ng amo ni tatay ang kotse nito para magamit namin, lalo na nga kapag meron kaming family outing. Akala ko tuloy gaya ng dati ay magiging masaya ang galang ito. Habang nasa biyahe, napasarap ang tulog ko sa likod ng sasakyan. Sobrang saya ko kasi ngayon lang kami makakapamasyal ng kaming dalawa lamang ni tatay. Pero nagising ako nang bigla akong bumagsak mula sa pagkakahiga ko dahil pumreno bigla si tatay. Napahawak ako sa ulo ko kasi tumama yun sa bakal sa bandang likod ng driver's seat. Napatingin ako kay tatay at nakita kong nagmamadali siyang bumaba ng kotse. Masakit ang ulo ko pero hindi ko na ito ininda. Lalabas sana ako para tignan kung ano ang nangyari pero kumatok bigla si tatay sa bintana. Sinenyasan niya ako noon na huwag akong bumaba. Kinabahan ako kasi nakita kong parang natataranta siya. Pero sinunod ko ang sinabi ni tatay. Sa halip na lumabas, nanatili ako sa loob ng sasakyan. Mula sa bintana nakita kong may hila-hila si tatay papunta sa gilid ng kalsada. Pinasingkit ko ang mga mata ko noon para mas makita kung ano yon. Pero hindi ko kaanong maaninag. Para bang sinasadyang itago ni tatay kung ano man yung hila-hila niya sa pwesto ko. Pilit niya yung hinaharangan ng sarili habang hinihila papunta sa masukal na bahagi ng gilid ng kalsada. Halos 1 oras akong nag-aantay sa loob ng sasakyan pero hindi pa rin siya bumabalik. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako kahit natatakot ako. Pagbaba ko, agad akong napahinto sa nakita. Paano ba naman kasi? Ang daming dugong nagkalat sa kalsada. Doon sa mismong harapan ng sasakyan namin. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Sa takot, sinundan ko kung saan pumunta si tatay. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Noong una hindi ko siya makita. Madilim na kasi noon ang paligid dahil gabi na. Pero may naririnig akong mga ingay sa hindi kalayuan. Binuksan ko ang maliit na flashlight na kinuha ko sa compartment ng kotse bago ako bumaba at itinapat sa direksyong yun. Nang makita ko siya, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang buong katawan ko parang nawalan ng lakas. Doon ko lang napagtanto kung ano ang ginagawa ni tatay. May babae sa lupa, walang malay. Kitang-kita ko kung paano niya ito pinagbabawalang gumalaw. Hindi niya ako napansin. Patuloy lang siya sa ginagawa niyang pambababoy sa kawawang babae. Ilang sandali pa, napansin kong gumalaw ang babae. Nagising siya sa sandaling pagkawala ng kanyang malay nang suntukin siya ni tatay sa sikmura kanina. Nagpumiglas na naman siya pero hindi siya pinakawalan ni tatay. Narinig ko ang kanyang mga pagmamakaawa. Pero wala lang ito kay tatay. Noon ako nagdesisyon magtago. Ayaw kong makita niya ako. Pero bago ako makapagtago, nagtama na ang mga mata namin ng babae. Parang humihingi siya ng tulong sa akin. Wala akong nagawa. Takot na takot ako noon kaya nagtago ko sa gilid ng mga puno. Napahawak ako sa bibig ko
Pilit kong pinipigilan ng iyak na gustong ko mawala mula sa dibdib ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita kong kinuha ni tatay ang isang malaking bato. Nang makita kong walang awa niyang pinupukpok ang ulo ng babae, halos hindi ko na maikilos ang sarili ko. Paulit-ulit niyang ginawa yun hanggang sa tuluyang hindi na nga gumalaw pa ang babae. Pumikit ako pero hindi ko matanggal sa isip ko ang tunog ng bato habang tumatama yun sa bungo niya. Nanginginig ako sa takot. Gusto kong tumakbo, gusto kong humingi ng tulong pero hindi ko kaya. 8 taong gulang pa lang din kasi ko noon. Ilang minuto ang lumipas bago ko nagawang sumilip ulit. Doon nakita ko ulit si tatay. Hinuhukay niya ang lupa gamit ang kamay niya. Halatang nagmamadali siya. Walang gamit na pala kaya mababaw lang ang hukay. Nang tinabunan niya ang katawan ng babae, nakita kong nakaumbok pa ang pinaglibingan nito. Hindi maayos ang pagkakabaon. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko wala nang mas nakakatakot pa sa ginawa ni tatay. Pero nagkamali ako. Dahil ganun na lang din ang naging panlulumo ko nang makita kong nilaslas niya ang sariling pulso gamit ang kutsilyong hinugot niya mula sa sariling tagiliran. Parang huminto ang mundo ko. Sumirit ang dugo mula sa kanyang pulso at yun ang huling nakita ko bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Napatakbo ako pabalik sa kotse. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanginginig ang buong katawan ko habang umiiyak sa loob. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo doon. Ang tanging alam ko, ang takot ko'y sumasabay sa bawat pintig ng puso ko. Nagising na lang ako na nasa bahay na ulit ako. Hindi ko alam kung paano ko nakabalik doon. Sabi nila nanay, may nakakita raw sa akin sa loob ng kotse. Isa sa mga kapitbahay naming nagbakasyon din sa lugar na yun. Hindi ko masabi kahit kanino kung ano ang nakita ko. Tulala ako buong araw. Hindi ako makapagsalita. Kapag sinusubukan nila akong kausapin, umiiyak lang ako. Lumabas ako ng kwarto at naabutan kong puno ng tao ang bahay namin. Maraming bulaklak sa paligid. Inilibot ko ang mga mata ko. Doon ko nakita si tatay na ngayon ay nasa kabaong na. Nakaburol na siya. Hindi ko alam kung paano nila siya natagpuan. Siguro hinanap nila siya matapos nila akong makita mag-isa sa kalsada. Sabi pa nga nila, natagpuan nila ang kotse sa gilid ng daan at ang bangkay niya sa may gubat. Hindi ko napigilan ang luha ko noon. Ang lahat ng sakit, takot at lungkot sabay-sabay na bumalot sa akin hanggang sa may yumakap sa akin mula sa likod. Nang lumingon ako, si Ate Carmina pala yon, ang panganay kong kapatid. Lalo lang akong napaiyak. Sa yakap niya, doon ko naramdaman ang kaunting ginhawa kahit papaano. Yun po ang ate kong matagal nang kinuha ng tita namin para ampunin. Kaya lang na makita ko po si ate, bigla namang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang po kasi kung nawalan ng malay. Siguro dahil sa nalipasan na ako ng gutom. Hindi ko po maintindihan. Para po kung wala sa sarili kahit na naririnig ko naman yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid. Nagising po ako at narinig kong pinag-uusapan nila nanay yung nakitang bangkay na malapit din sa bangkay ni tatay. Hindi ko napigilang umiyak noon. Natakot na naman ako. Natakot akong maalala bigla ang mga nakita ko. Sobrang awang-awa po sa kalagayan ko noon si ate. Doon napagpasyahan niyang isama na lang ako sa tinutuluyan niya. Sa Pangasinan, kung saan siya nakatira kasama ang nobyo niyang si Kuya Ray. Tinulungan po ko ni ate na makaahon mula sa karanasan kong iyon. Siya ang tumayong magulang ko simula nang isama niya ako sa bahay nila ng nobyo niya para kahit papaano hindi ko masyadong alalahanin yung mga nakakatakot na alaala ko. Pumayag si nanay na kuhanin na lang ako ni ate. Total hindi naman niya na ako kayang buhayin noon nang wala si tatay. Mahirap po yung naging buhay ko. Kasi walang araw na hindi pumapasok sa isip ko yung mga nasaksiyan ko. Parang napakabigat ang dinadala ko araw-araw. Kaya dinaan ko na lang po yun sa pag-aaral. Hindi ako naging malapit sa mga tao sa paligid ko. Halos si ate lang ang kinakausap ko, pati ang nobyo niyang gumagabay rin sa akin.
Noong elementary pa lang po ako, palaging napagkakamalan ng mga tao na nanay ko si Ate Carmina tuwing sinusundo niya ako sa eskwelahan. Hindi naman dahil losyang ang itsura ni ate. Sa katunayan, may itsura rin naman po siya at marunong mag-ayos ng sarili. Napagkakamalan lang talaga siya dahil sa laki ng agwat ng edad namin. Bata pa po kasi si nanay noong ipinanganak niya si Ate Carmina. Kaya inampun na lang din siya ng kapatid ni Papa kasi hindi rin kayang buhay noon si ate ng mga magulang namin. May nobyo na si ate noong kinuha niya ako. Live-in partner kung tutuusin. Ilang taon na rin po sila noon nang kinakasama niya at hindi naman ako nito pinakitaan ng hindi maganda. Kaya naging malapit rin ang loob ko kay Kuya Ray. Simula elementary hanggang high school, hindi ako umuwing walang medalya para kay ate tuwing magtatapos ng school year. Iniisip ko noon na sa ganitong paraan ko lang siya matutulungan at masusuklian sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Hindi man kami lumaking magkasama, laking pasasalamat ko na kahit na ganoon, hindi siya nawalan ng pake sa akin. Nang tumungtong ako ng senior high, kinuha ko ang strand na UMS. Naging maayos naman po ang pag-aaral ko. Sa katunayan, halos lahat ng guro noon kilala na ako sa pinasukan kong eskwelahan. Hindi man madali, kinaya ko naman. Pero sadyang dumadagdag lang sa sakit ng ulo ko yung mga alaala ng nakaraan tuwing bigla itong bumabalik sa isip ko. Idinadaan ko na lang po kasi sa pag-aaral yung pagkainip ko. Kapag wala akong ginagawa, naaalala ko lang ang nangyari noon at ang ginawa ni tatay. Araw ng Biyernes, akala ko normal na araw lang. Nananahimik lang naman po ako noon nang biglang may inanunsyo si Sir Padua, ang isa sa mga paborito kong teacher. Napansin ko pa nga pong may hawak siyang mga flyers kaya napakunot agad ang noo ko. Si Sir Padua po isang guidance counselor na nakapasa sa LET kaya nakakapagturo din siya sa amin. Close po kami ni Sir. Paminsan-minsan nililibre niya ako tuwing uwian. Sadyang may mga tao lang na may maruruming isip kaya kung minsan pinag-iisipan kami ng hindi maganda. Lalo na't may mga nagsasabing lalaki rin daw ang type ni Sir Padua. Medyo bata-bata pa po si Sir noon, kaya para magkaibigan lang kami kapag nasa labas ng eskwelahan. May pagka-istrikto rin naman po siya at hindi naman ako iba sa trato niya sa ibang mga estudyante. Maliban na lang kapag wala na kami sa loob ng eskwelahan. Minsan ko nang naitanong kay Sir Padua kung totoo yung issue sa kanya. Ang sabi niya hindi daw. Doon ko nalaman na may nobya pala si Sir Padua at magtatatlong taon na rin sila magkarelasyon. Sabi pa niya, batang kapatid lang daw ang turing niya sa akin kasi namatayan siya ng kapatid na lalaki na dapat kaedad ko na ngayon. Kaya masyado siyang malapit sa akin. Good morning class! Sa susunod na buwan sa darating na sem break, magkakaroon tayo ng isang special retreat. Nag-decide kami na sa Baguio City na lang yun ganapin. May private resort yung kaibigan ko doon. At nakahingi kami ng discount sa bayad. Mag-e-enjoy rin kayo kasi malayo sa lahat ng ingay at pressure na nararanasan natin sa araw-araw. Hindi naman namin kayo pinipilit na sumama. Pero welcome kayo kung gusto nyo. Bibigyan ko rin ng high additional points sa mga magpa-participate para maging worth it para sa inyo ang pagsali kung sakali. May consent form din kaming papipirmahan sa parents or guardians nyo kung sakali. Natahimik po ako agad pagkarinig ko sa sinabi ni Sir. Nabanggit na naman kasi nito yung lugar kung saan may karanasan akong pilit kong kinakalimutan. Napansin ko pang napatingin sa akin si Sir. Siguro'y napapansin nitong bigla akong natulala. Pagkatapos sabihin ni Sir yon, isa-isa niya kaming nilapitan para mabigyan kami ng flyers. Nang iaabot niya sa akin, nagsalita pa si Sir Padua. Noy, sama ka ha? Subukan ko magpaalam po muna kay ate. Tinanguan ko na lang po si Sir Padua noon. Hindi talaga direktang maka-oo. Hindi ko kasi alam kung sasama ako o hindi. Lalo't nasa Baguio ang location ng retreat. Hindi naman ako selfish noon para ipa-request na sa ibang lugar na lang namin ganapin ng event. Alam kong malamig ang klima doon. Kaya makakatulong yun sa retreat namin. Dahil lang alam ko, ang purpose naman talaga ng retreat ay para makapagpahinga, makapag-relax at makapag-reflect sa sarili ang mga sasali. Iniisip ko rin po noon yung mga additional points na makukuha ko kapag sumama ako. Dahil alam ko pong sasama rin yung mga kakompetensya ko sa high honors. Takot akong malamangan. Nagtatalo po ang isip ko hanggang sa uwian at hindi pa rin ako makapagdesisyon kung ano ang gagawin.
hanggang sa mag-dismiss na. Palabas na sana ako kaso nagulat pa ako nang biglang may kamay na humawak sa balikat ko. Nasiko ko pa nga siya sa gulat dahil doon. Sakit nun ah! Sir, sorry. Kayo po pala. Nanggugulat naman kasi kayo eh. Nakita ko pang hinimas ni Sir yung nasiko kong parte ng braso niya. Medyo nakaramdam tuloy ako ng hiya sa ginawa ko. Ayos lang. May gusto lang akong itanong sa'yo, Nonoy. Ano po yun, sir? May problema ka ba? Wala ho. Tatanggi ka pa. Halata ka na, Noy. Kung tungkol sa retreat yan, desisyon mo pa rin naman kung sasama ka o hindi. Hindi na ako sumagot. Napansin siguro ni Sir na wala na ako sa mood para makipag-usap. Tinapik na lang niya ako sa balikat bago siya umalis. Siguro pupunta pa siya sa faculty. Pagkaalis ni Sir, naisip kong umuwi na. Habang pauwi, iniisip kong tanungin si ate kung ano ang magandang gawin. Lalo na't ayoko malamangan dahil lang sa additional points na pwedeng makuha sa retreat. Para akong naglakad ng napakahaba papunta sa bahay nila ate. Pawis na pawis ako. Habang nasa kalye, pumasok na naman sa isip ko yung nangyari kay Papa noon. Para na naman akong baliw na nagsimulang matakot kaya pilit ko agad alisin yun sa utak ko. Pero walang nangyari. Pagkarating sa bahay, pumasok ako sa kwarto at nilapag ang bag sa tabi ng kama. Bigla akong napasalampak sa kama at pumikit. Ramdam ang halo-halong emosyon. Noong una sinisisi ko si nanay kung bakit ganun ang kinahinatnan ni tatay. Galit na galit ang loob ko. Parang gusto kong magwala tuwing naaalala ko yun. Kaya siguro isang beses sa isang taon lang ako dumadalaw sa bahay namin sa Baguio. Ayokong makita si nanay. Ayokong maalala ang mga naranasan ko doon. Hindi ko na malayan na umiiyak na pala ako. Naramdaman ko na lang nang bigla akong sinukin. Umupo agad ako na maayos at pinunasan ang luha ko. Narinig ko pa ang boses ni ate sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Sumisigaw na kakain na daw kami. Opo, eto na. Nagpalit na ako ng damit bago lumabas. Naisip ko na siguro pagkatapos kumain ay tsaka na ako magtatanong kay ate. Habang kumakain, naramdaman kong nakatingin sa akin ang mag-asawa. Hindi ko na lang pinansin. Alam kong napansin nilang umiyak ako, kaya ganun ang tingin nila. Si ate na ang naglikpit ng pinagkainan namin, habang ako naman ay nagpunas na lang ng lamesa. Habang naghuhugas si ate, lumapit agad ako para tanungin siya. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang tungkol sa retreat. Ate, may retreat kami sa school next month. Sa Baguio yung location. Tinanong pa ako ni ate kung gusto ko bang sumama. Doon ako kumamot ng ulo. Hindi ko po alam. Hindi nga ako makapagdesisyon eh. Sayang kasi yung additional points. Pero ayoko namang pumunta ng Baguio. Hindi ko alam te. Baka pag sumama ako maalala ko lang lalo yung kay tatay. Doon na nagsalita si ate na baka makatulong daw yung retreat para maharap ko na sa wakas ang kinatatakutan ko. Marami pa siyang sinabi noon, pero yung mga salitang yun ang tumatak sa isip ko. Nakatulog ako na maayos matapos akong makapagdesisyon. Napagdesisyonan kong sumama na lang. Iniisip ko na wala namang masama kung susubukan ko. Lumipas sa mga araw at naayos ko na ang lahat ng dadalin ko. Dumating ang araw ng retreat at alas 4 pa lang nasa school na ako. Doon ang tagpuan naming lahat bago sumakay sa bus. Hinanap ko si Sir Padua. Nang makita ko siya, nilapitan ko agad siya. Sa kabutihang palad siya ang naka-assign na sumama sa amin at magbantay dahil siya rin naman ang pasimuno sa retreat na yun. Umupo ako sa bandang likod ng bus at nagsuot ng headset para mabawasan ang kaba ko. Mga bandang tanghali malapit na naming madaanan ang Luwakan Road. Nilakasan ko ang volume ng music sa cellphone ko para madistract ako. Doon kasi dadaan ang pupuntahan namin kaya hindi ako mapakali. Doon mismo, sa daan kung saan nangyari ang pinaka-nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Napansin yata ni Sir Padua na hindi ako mapakali kaya tinanong niya ako. Noy, ano't hindi ka mapakali dyan? Para ka natatay na ewan. Masama ba ang tiyan mo? Magsabi ka kung gusto mo magbawas muna. Hindi ho sir. Medyo lang. Naiinip lang ho. Nagdahilan na lang ako noon. Ayoko namang aminin na natatakot akong madaanan ng Luwakan Road. Magsasalita pa sana si Sir Padua kaso bigla na lang pumreno na malakas ang bus. Napausod kami sa unahan at ang iba naman sa amin ay napasigaw dahil sa lakas ng impact.
Tumayo si Sir Padua para lapitan ang driver. Ako naman hinihimas ang ulo ko na tumama sa bintana. Pinatay ko ang music bago inilagay ang cellphone ko sa bag. Paglingon ko sa bintana, naningkit ang mga mata ko nang may makita akong babaeng nakatayo sa gilid. Medyo malayo siya mula sa bus at madilim ang lugar kung nasaan siya. Halatang babae siya kasi mahaba ang buhok niya at nakasuot siya ng bestida. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Pero napansin kong nakatingin din siya diretso sa akin. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Nakaramdam ako ng panlalamig. Sumabay ang kabog ng dibdib ko. Para akong naistatwa na makita kong humahakbang papalapit ang babae sa bus. Bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Gusto kong umiwas ng tingin, pero parang may humihila sa akin para titigan lang siya. Halos mapatalon ako sa kinauupuan nang may maramdaman akong humawak sa balikat ko. Natawa si Sir Padua na makita ang reaksyon ko. Sir naman, para naman kayong lagi kayong nanggugulat. Tumawa lang si Sir Padua kaya kumalma na rin ako. Tumingin ako sa labas pero wala na doon ang babae. Umupo na ulit kami at muli ay umandar ang bus. Pasensya na Noy, kanina ka pa tulala eh. Hindi na po ako umimik noon. Pero biglang pumasok sa isip ko ang nangyaring biglang paghinto ng driver kanina sa bus. Hindi ko nga alam kung bakit bigla ko pang naisipang magtanong sa kanya eh. Sir, bakit daw po huminto yung bus? Pero hindi ko po alam na babalik na naman ang kilabot sa akin sa sumunod na sinabi ni Sir Padua noon. Ewan ko ba? Ang sabi ng driver bigla na lang daw may sumulpot ng anino ng babae sa harapan. Parang nasagasaan niyang araw eh. Pero nung bumaba naman kami wala kaming nakita. Doon ko lang naisip kung bakit medyo natagalan sina Sir Padua kanina. Wala nang nagsalita sa amin pagkatapos noon. Siguro kasi napansin rin ni Sir ang kaba ko na hindi ko naman mapigilang maramdaman. Kita ko rin naman na medyo nag-aalala siya para sa akin. Naisip ko pa noon na baka nakaramdam rin siya na may kakaiba sa paligid, kaya hindi na rin siya nagsalita. Narinig ko pa ang usapan ng mga kaklase ko. Ang sabi nila, may nagpaparamdam daw talaga sa luwakan. Matagal ko nang naririnig ang tungkol dito, pero hindi ko lang pinapansin. Ngunit dahil sa nangyari, bigla akong napaisip na baka tama ang hinala ko. Na baka ang babaeng nagpaparamdam doon ay ang babaeng ginahasa at pinatay noon ng tatay ko sa mismong kalsadang ito. Hindi na po ako nakatulog sa biyahe. Kahit anong pilit kong pumikit, hindi na ulit ako tablan ng antok. Inintay ko na lang na makarating kami. Tutal malapit na rin kami sa totoo naming destinasyon. Ilang sandali pa, bumaba na kami sa bus. Pumasok kami sa resort. Maganda yung lugar. Malinis at malawak kaya kahit papaano nakalma rin naman ang loob ko. Agad akong pumunta sa kwartong itinuro sa amin ni Sir Padua para ilagay doon ang mga gamit ko. Magkakasama ang mga lalaki sa isang kwarto. Ganon din ang mga babae. Pagpasok ko, inilipag ko agad sa kama ang mga dala ko. Hindi pa man ako nakakaupo na matagal sa isa sa mga higaang kanya-kanya naming inoccupy noon. Tinawag na kami para sa tanghalian. Naging maayos naman ang pagpapahinga namin pagkatapos kumain. Hanggang sa naisipan kong bumalik sa kwarto para matulog sandali. Parang napakabigat ng bato ko noon na hindi ko maipaliwanag ang dahilan. Kaya agad ako nakatulog sa pagod na parang ang bigat-bigat ng dinadala ko. Hindi ko na alam noon kung gaano kahaba ang naitulog ko. Basta nagising na lang ako bigla noong may tumapik sa akin. Pagtingin ko, si Sir Padua pala. Kinusot ko pa ang mga mata ko bago ako humikab. Wala na rin kasi kung kasama sa kwarto noon. Nasa labas na lahat. Mag-uumpisa na tayo sa unang activity natin. Sumunod ka na Noy. Tara. Tumango na lang ako bago bumangon mula sa pagkakahiga. Una kong tinignan ng cellphone ko para i-check ang oras. 7:00 na pala ng gabi. Matagal-tagal din pala akong nakatulog. Agad akong sumunod palabas at hinanap ang pwesto nila Sir Padua. Nang makita ko siya, lumapit ako at umupo sa tabi ng isa naming kaklase. Hinati-hati na pala nila ang mga grupo para mabantayan kaming lahat ng mga kasama naming matatanda. 3 guro lang ang kasama namin at isang pari na inimbita nila Sir para sa retreat. Nagsitayuan na kaming lahat para magdasal.
Nagumpisa sina Father habang kami naman ay nakapikit at naghawak-hawak ng kamay pagkatapos mag-sign of the cross. Habang nakapikit, bigla akong nakarinig ng umiiyak na babae. Noong una nagtataka ako kung sino yun dahil puro lalaki ang katabi ko. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang iyak na parang bang wala na akong ibang naririnig kundi yun. Doon na ako kinabahan. Lalo na nang biglang tumigil ang iyak at napalitan yun ng mga pagtawa. Alam kong ako lang ang nakakarinig noon dahil wala naman nagsasaway o nagsasabi ng kahit sino sa mga kasama ko. Ako lang ang nagre-react. Napahigpit ang kapit ko sa mga katabi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Pero kahit anong takot ko, hindi ko magawang imulat ang mga mata ko. Ayokong makita ang pinanggagalingan ng boses na yon. Hanggang sa tumahimik na ang paligid. Wala na akong naririnig na boses, pero hindi pa rin nawala ang kaba ko. Tawagin man akong duwag pero hindi ko maipaliwanag kung gaano ako natakot noon. Sobrang diin ng pagkakakapit ko na sinasabayan ko na ng pagdarasal. Halos mapaigtad ako nang maramdaman kong may malamig na hangin na umihip sa tenga ko. Nabitiwan ko tuloy ang kamay ng katabi ko. Sakto naman katatapos lang ng dasal ni Father. Lumapit agad sa akin si Sir Padua na parabang alam niya ang nangyari. "Noy, ayos ka lang ba?" Napapalatak pa si Sir nang makita niyang namumutla ako. Opo, ayos lang. Naghabol ako ng hininga noon. Hirap ako magsalita. Parang may nakapikig sa lalamunan ko. "Mag-usap tayo mamaya. Sabihin mo sa akin kung kailan pa yung gumagambala sa'yo. Hindi pwedeng palagi ka nalang ganyan, Noy." Napatango na lang ako. Hindi na ako umimik dahil nanginginig pa ang labi ko. Inabutan ako ni Sir ng tubig na agad ko namang kinuha para kumalma. Napansin din naman ng iba ang kalagayan ko. May nagtanong pa kung gusto ko na lang magpahinga sa kwarto. Pero mas pinili kong sumama sa kanila. Natatakot akong mangyari na naman ang pagpaparamdam ng babae kanina. Tapos mag-isa lang ako. Lalo na at hindi ko alam kung ang mga nararamdaman ko ng mga sandaling yon ay totoo o bunga lang ng pag-uusig sa akin ng konsensya ko. Nagumpisa na ang unang session. Sila na ang nag-ayos ng bonfire bago kami umupo ng paikot sa harapan noon. Nasa kanya-kanyang grupo na kami nang biglang magsalita si Sir Padua. Ayos lang ba kayong lahat? Sa unang activity natin gusto ko sana makipag-participate ang lahat. Pwede ninyong ibahagi sa amin ang mga good or bad experience na naranasan ninyo sa buhay na sa tingin nyo ay hindi nyo makakalimutan. Kahit ano basta memorable para sa inyo. Ayos ba yon? Nagsitanguan naman kami. Naging masaya ang gabing yun. Medyo natawa ako sa kwento ng iba at medyo nalibang din kahit papaano. Hanggang sa ako na ang susunod na magbabahagi ng entry ko. Huminga ako ng malalim. Nahihirapan pa rin ako magsalita pero pinilit ko pa rin makipag-participate sa kanila. Maaga pong nawala si tatay. Ang masakit doon ako mismo ang nakakita kung paano siya nagpakamatay. Hindi po naging madali ang lahat ng yun kasi kahit anong gawin ko, pilit ko naaalala yun. Para nga pong pakiramdam ko ako ang may kasalanan kasi hindi ko siya pinigilan sa ginawa niya noon. Hindi ko na ikinuwento sa kanila lahat ng nangyari noon dahil bigla na lang akong nag-breakdown. Hindi ko pa rin pala kasi talaga kayang ikwento ang tungkol doon. Mahirap pa rin para sa akin. Kinomfort po ako ng mga kasama ko noon. Medyo nagkatuwaan din kami pagkatapos kong magbahagi ng karanasan ko dahil talagang nag-effort sila na pakalmain ako. Marami kasi silang mga bahong biro kaya hindi ko rin napigilan makisaya kahit na ganoon ang kinahinatnan ng pagbabahagi ko sa kanila ng sarili kong karanasan. Iniisip ko na imbes na takutin ang sarili ko, bakit hindi ko nalang i-enjoy ang araw na yun. Pumasok na kaming lahat sa kwarto para magpahinga. Bukas kasi maaga kaming gigising para ituloy ang iba pang mga aktibidad na parte ng retreat namin. Hindi ako agad nakatulog noon. Nakipagkwentuhan muna ako sa mga kasama ko sa kwarto. Inabot pa kami ng 1:00 bago namin naisipang magpahinga. Sabi rin ni Sir Padua na bukas na lang namin pag-usapan ang ibang mga activity namin tapos ay hinayaan niya na kami. Bago ako nakatulog, nagdasal muna ako. Pilit kong inalis sa isip ko ang mga narinig at naranasan ko kanina. Maya-maya pa, nakatulog na ako
ng mahimbing. Kinabukasan sa kabutihang palad nagising ako maayos ang pakiramdam. Ginising ako ng mga kasama ko bandang 8:00 ng umaga. Sulit ang naging pahinga ko. Parang nabawi ko ang lakas na nawala sa akin kahapon. Pumunta kami sa labas para kumain ng agahan kung saan naghain ang mga matatanda. Nagsandok kami ng kanin at ulam. Lahat ay nasarapan sa pagkain at may mga nagkukwentuhan pa sa harap ng hapag. Matapos mag-almusal, nagpababa muna kami ng kinain sa pamamagitan ng paglanghap ng malamig na simoy ng hangin sa paligid. Sa ganitong pagkakataon naramdaman kong muli ang lamig ng klima sa Baguio na kinasanayan ko na rin noong bata ako. Habang nagmumuni-muni ako, bigla na lang pumasok sa isip ko ang nangyari dati. Paano kaya kung hindi ako pumayag na isama ni tatay noong ine-empake niya ang mga gamit namin? Paano kaya kung napigilan ko siya? Siguro wala na sanang nasaktan. Sinisisi ko ang sarili ko dahil wala akong nagawa para pigilan si tatay. Kaya siguro hindi ako makatakas sa mga alaalang yun. Napansin kong nagsialisan na ang mga tao sa bahaging yun ng resort. Pero pinili kong manatiling mag-isa. Habang tinitignan ko kung gaano kaganda ang resort, napapaisip ako ng kung ano-anong bagay nang bigla na namang may humawak sa balikat ko. Hindi ko na ito pinansin kasi akala ko si Sir Padua lang. Pero paglingon ko, wala naman akong nakitang tao. Malawak ang lugar at kitang-kita ang paligid dahil walang harang na mga pader. Doon na naman ako biglang kinabahan. Tumayo ako para umalis pero halos mapatalon ako nang makaramdam ulit ako ng kamay sa balikat ko. Nakahinga ako na maluwang nang makita kong si Sir Padua na yon sa ikalawang pagkakataon. Sir, nanggugulat na naman kayo eh. Pero hindi yun pinansin ni Sir Padua. Nanatiling seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Noy, magkwento ka nga. Bakit sumunod sa iyo yung anino ng babaeng yun simula doon sa Luwakan Road? Hindi ako agad nakapagsalita sa tanong niya. Nagulat ako at nanlaki ang mga mata ko dahil nagtaka ako kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Noy, bukas ang ikatlong mata ko, kaya alam kong may mabigat kang dinadala. Kahapon ko pa nararamdaman ang tungkol doon, kaya magkwento ka na. Bakit ka sinusundan ng babae? Hindi ko po alam. May hinala po ako sir, pero hindi ko alam kung tama yun o baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Ang totoo hindi ko inaasahan na may makakapansin sa bigat na dinadala ko. Pero naramdaman kong ligtas ako kay Sir Padua. Sa unang pagkakataon, ikinuwento ko sa kanya ang masalimuot na pangyayari noong bata pa ako. Ang ginawang karumal-dumal na krimen ng aking ama, ang pagkitil niya sa sariling buhay at ang pagpaparamdam sa akin ng babae na siyang sa tingin ko'y naging biktima ni tatay noon. Habang ikinukwento ko ang lahat, naramdaman kong may pagbigat sa hangin sa paligid. Sa gilid ng mata ko nakita ko ang itsura ng babaeng nagpaparamdam sa akin. Duguan siya, basag ang bungo at may lungkot sa mga mata na hindi maipaliwanag. Biglang bumigat ang dibdib ko. Nakaharap ako kay Sir Padua kaya hindi niya nakita ang babae na unti-unting lumalapit sa akin. Kahit nanginginig ako sa takot, hinila ko si Sir Padua papunta sa lugar kung saan naroon ang iba pa naming kasama. May mga nagtataka kung anong nangyari pero hindi sila nagtanong. Hanggang sa magsimula muli ang retreat. Naging maayos naman ito at lumipas ang isang araw na walang nagparamdam sa akin. Hindi rin ako umalis sa tabi ng mga kasama ko. Kinabukasan bandang 7:00 ng umaga, umalis kami ng resort at nakauwi ng mga bandang hapon na rin sa kanya-kanya naming mga bahay. Napag-usapan namin ni Sir Padua na magkita sa simbahan kinabukasan. Dahil hanggang sa makauwi kami, ramdam kong sumunod pa rin ang babae sa akin. Hindi ko sinabi kina ate ang nangyari sa takot na baka pati sila ay madamay. Nagpahinga lang ako at kinalma ang sarili ko sa bahay. Pagka-uwi sobrang bigat ng pakiramdam ko na parabang may nakasampa sa balikat ko. Lumipas ang araw na nagkulong lang ako sa kwarto. Kung nakatulong man ang retreat sa mental health ko, hindi ko inaasahang may kapalit ito. Kahit saan ako magpunta sa bahay, nakikita ko ang babae. Hindi ko alam kung anong pinapahiwatig niya. Hindi naman niya ako sinasaktan,
pero palaging ibinubuka ang bisig niya na parang nag-aanyaya na sumama ako. Hindi ako nagpapatinag. Tumatakbo lang ako papunta kina ate kaya nagtataka sila sa ginagawa ko. Minsan kusa ko na lang ipinipikit ang mga mata ko habang nagdarasal hanggang sa nakatulog ako sa kwarto sa sobrang pagod. Hindi na ako nakapagdasal. Nanaginip ako pero hindi ko sigurado kung panaginip nga ba yun o binabangungot ako ng gising. Sa panaginip, nakita ko ang batang ako. Nagtatago sa batuhan habang may hinahalay si tatay. Walang tigil ang pagtulo ng luha ko na makita ko kung gaano ko na-trauma dahil doon. Takot na takot ako sa panaginip na yun. Kitang-kita ko kung paano nangyari ang lahat sa ikalawang pagkakataon. Tapos parang isang pitik, parang bigla ulit akong bumalik sa kasalukuyan at doon ko ulit nakita ang babae. Ang babaeng hinalay ni tatay noon sa Luwakan Road. Hindi ko na maalala ng malinaw ang itsura niya. Pero alam kong malinis siya sa pagkakataong yun. Parang walang nangyaring trahedya sa kanya. Napakatagal na rin kasi ng mga pangyayaring yun kaya pati ang detalye ng mukha niya ay malabo na sa alaala ko. Madilim ang paligid pero hindi ko maintindihan kung bakit kitang-kita ko siya. Nakabuka na naman ng mga kamay niya pero ngayon may ngiti sa kanyang labi na parabang sinasabi niya sa akin na maayos na ang lahat. Sa pagkakataong yon hindi nakakatakot ang kanyang itsura. Napakaaliwalas nito pero may bahagi sa akin na gusto nang tumakbo. Sa kabila nito, may isa ring bahagi ng sarili ko na gustong lumapit sa kanya at humingi ng tawad. Pero siya ang nagsimulang humakbang papunta sa akin. Papalapit na siya noon, Sir Lancelot. Pero bigla akong nagising. Nagising akong iniyuyugyug na ng ate ko. Sumisigaw siya. Binabangungot daw ako. Iyak nang iyak si ate nang sa wakas ay magising na ako dahil halos isang oras na raw nila akong ginigising ni Kuya Ray. Ungol lang daw ako ng ungol kaya nga si Kuya Ray tumawag na ng ambulansya para daw maisugod ako sa ospital. Hingal na hingal ako nang bigla na lang akong bumalikwas ng bangon, Sir Lancelot. Nanikip ang dibdib ko. Kung kanina magaan na ang pakiramdam ko, ngayon ay bumigat na naman. Hindi na ulit ako natulog pagkatapos noon. Pinilit kong huwag ipikit ang mga mata ko. Sakto namang walang pasok, kaya tinawagan ko agad si Sir Padua para makipagkita sa kanya sa simbahan noong mga bandang tanghali na pagsapit ng kinabukasan. Alam kong pinipigilan ako ng babae kasi bigla na lang sumama ang pakiramdam ko at bumalik na naman ang bigat ng balikat ko. Hilong-hilo ako sa biyahe at bago pa man ako makarating sa simbahan, nagsuka ako pagbaba ko ng jeep. Diyos ko, Nonoy, may trangkaso ka. Halika, pumasok muna tayo sa loob. Sir, natatakot ako. Sa tingin ko gusto niya akong kunin. Ipinaliwanag ko kay Sir Padua kung anong nangyari sa akin bago ang pagkikita namin. Sus Mariosep, kung ganon bilisan mo at pumasok ka na ng simbahan. Bilisan mo! Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Sir Padua noon. Pero kitang-kita kong nagtaasan din ang balahibo niya habang nakatitig siya sa ibabaw ng ulunan ko. Mabilis niya akong hinila papasok sa loob ng simbahan. Sobrang bigat ng dibdib ko ng mga oras na yon. Walang masyadong tao sa simbahan pero may isang padre na tinawag si Sir Padua para tulungan ako. Humangin na malakas pero nagdasal lamang kami. Maya-maya lumapit ang padre at tinawakan ang noo ko. Dinasalan niya ako na mataimtim. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Lalo akong nakaramdam ng ginhawa nang mailabas ko ang lahat ng bumabagabag sa akin dahil ikinuwento ko ang lahat na nangyari sa kanila. Ang trahedya sa buhay namin, ang krimen ng tatay ko at ang pagpaparamdam ng babae. Umiyak ako ng umiyak. Parang bumaha ang lahat ng emosyong matagal kong kinimkim. Hindi ako sinisi ng padre. Sa halip binigyan niya ako ng krus at bote ng holy water. Sinabihan niya akong palaging magdasal dahil nasa tabi ko lamang ang Diyos. Ipinaliwanag niya sa akin na wala akong kinalaman sa lahat ng nangyari dahil biktima lang din ako ng maling desisyon ng mga taong nakapaligid sa akin noon. Marami pang sinabi sa akin si Father pero siguro ay mas maigi kung sa akin na lang yon at hindi ko na isasama pa rito. Pagkalabas ko ng simbahan, biglang nawala ang sakit ng katawan ko.
Parang gumaan ng paligid at wala na akong naririnig na kung ano. Hindi ko alam kung bakit ko tinawagan si nanay noon. Siguro dala na rin ng emosyon. Humingi ako ng tawad sa kanya at ganun din siya sa akin. Parang nawala ang bigat ng dibdib ko pag-uwi ko sa bahay nila ate. Masaya ang pakiramdam ko kahit na alam kong hindi pa rin natatahimik ang babae. Pero nalaman ko pagkalipas ng halos 1 linggo na bumalik pala si Sir Padua sa Luwakan Road noon kasama si Father upang bendisyonan at alayan ng dasal ang lugar kung saan ko itinuro ang pinangyarihan noon ng ginawa ni tatay. Simula noon, hindi na nagparamdam pa sa akin ang babae sa Luwakan Road. Ngayon masaya na ako sa bago kong buhay. Buntis na ang asawa ko sa panganay namin at masaya akong nalagpasan ko ang lahat ng takot at tromang inabot ko noong kabataan ko. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maging mabuti ang aming pamilya at nang sa ganun ay hindi kami matulad sa sinapit noon ng buong pamilya namin dahil sa mga magulang ko. Bago ko tapusin ang sulat kong ito, gusto ko sana mag-iwan ng leksyon para sa mga kabataang nagbabalak na magkaroon at bumuo na ng pamilya sa murang edad pa lang. Hindi madali ang pag-aasawa. Kaya sana planuhin muna ninyong mabuti ang magiging kinabukasan nyo para naman hindi danasin ng anak ninyo ang ganitong klaseng paghihirap sa hinaharap. Sana po ay nagustuhan nyo itong kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Muli ay ako nga po pala si Nonoy at dito ko na tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at more power po, Sityo Bangungot. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ian. Isang 40 years old jeepney driver na sumusulat po sa inyo ngayon mula pa sa lungsod ng Legazpi. Jeepney driver din po ang tatay ko at yun po ang ipinangbuhay niya sa pamilya namin simula po noon. Kaya lang po nung mga 20 anyos na ako, hindi po inaasahang nagkaroon ng malubhang sakit si tatay. Nakalaunan po ay nauwi sa pagiging bedridden niya. Doon na po ako napilitang mag-take over sa pamamasada ng pampasaherong jeep namin. Mabuti na nga lang po at noon pa man ay naturuan na ako ni tatay na magmaneho. Pero hindi ko po akalain na dahil doon, mararanasan ko pala ang isa na yata sa pinaka-nakakatakot na karanasang nangyari sa buong buhay ko. Pauwi na sana ako sa bahay matapos ang mahaba at nakakapagod na unang araw ko sa pagiging tsuper. Nang makasalubong ko ang ilan sa mga kumpare at kapwa tsuper ni tatay, kabilang na ang ninong ko. Medyo nagulat pa sila nang ako ang makita nilang nagmamaneho ng jeep ni tatay, kaya naman agad silang nag-usisa sa akin kung ano ang nangyari. Napailing na lang noon si Ninong George nang ibalita ko sa kanila ang lagay ng tatay ko. Matagal din po kasi nilang nakasama si tatay sa pamamasada kaya kahit sila ay nalungkot din sa naging kalagayan niya noon. Siguro, Ninong, mauuna na ho ako. Kailangan ko ho kasing malala agad itong gamot ni tatay. Nag-text ho kasi si nanay na naubos na raw yung stocks niya kagabi. Diyan na lang ho ako sa shortcut dadaan para mas mabilis ho akong makauwi sa amin. Doon ho sa may tabi ng malawak na palayan. Nagpaalam ho ako sa mga kausap ko nung paalis na ako. Pero bigla na lang kong nagkatinginan noon si Ninong George at yung isang kausap naming tsuper na si Mang Ruben.
Para silang may gustong sabihin sa akin na hindi nila magawang sabihin. Bakit ho? May problema po ba? Hindi agad nakasagot ang dalawang tsuper sa tanong ko. Hanggang sa maya-maya, aligagang tinayuhan ako ni Mang Ruben. Ang sabi niya huwag na raw akong dumaan dun sa palayan. Mag-highway na lang daw ako dahil delikado raw sa daanang yun. Matagal na raw kasi talagang may usap-usapan dito na meron daw nagbabantay sa daang yun, kaya takaw aksidente. Yun daw ang dahilan kaya napakarami nang namatay doon. Bigla na lang ho akong natawa sa sinabi nila, Sir Jupiter. Siguro dahil na rin bata pa ako ng mga panahong iyon na talagang hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na takot sa multo o iba pang elemento dahil tumanda ako sa pangaral sa akin ni nanay na Diyos lang daw ang dapat nating katakutan sa mundong ito. Dahil doon kinantsawan ko pa sila ninong na ang tanda-tanda na kako nila naniniwala pa sila sa ganun. Ang sa amin lang naman iyan, mag-iingat ka. Abay, wala namang masamang makinig sa pamahiin at paniniwala ng iba, lalo na kung ikakabuti mo naman yun. Medyo nakonsensya tuloy ako dahil seryoso talaga sa sinasabi nila ang dalawang matanda. Kaya umubo na lang ako para pigilan ang tawa ko. Humingi na lang ako ng pasensya sa kanila bago nagpaalam na akong aalis. Pero dun pa rin ako dumaan sa rutang yon pauwi sa amin, Sir Jupiter. Aaminin ko na tama nga si Mang Ruben sa sinabi nitong napakaputik nga ng daanan yon dahil katabi nga lang po ito ng palayan. Bukod pa sa madilim doon, kaya medyo hassle, lalo pa at lubak-lubak ang daan. Pero kung iisipin, mas mahihirapan naman ako kung iikot pa ako sa highway para lang makauwi ako sa amin dahil siguradong maiibit pa ako sa traffic. Samantalang kung ka-shortcut ako dadaan ay wala pang 20 minutos, nasa bahay na ako. Kaunting linis lang naman ka ako pwedeng-pwede naman akong lumarga ulit kinabukasan. Nung makauwi ako, Sir Jupiter, medyo nakaramdam ho ako ng pananakit ng ulo. Pero hindi ko iniisip na dahil yun sa mga multo o anumang elementong nagbago. Katulad ng tono nila Ninong George at Mang Ruben noong pag-usapan. Tawa ako ng tawa habang sinasabing pwede na yatang karakter sa isang comics yung engkantong sinasabi nila. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganun, engkantong baliktad ang ulo? Parang ang labo naman kako nun. Pagkatapos kong sabihin yun ay hindi na nakasagot pa si nanay at tatay. Hindi na sila nakipagtalo pa sa akin dahil alam naman nilang matigas ang ulo ko't hindi ako basta-bastang naniniwala sa mga ganon. Kinagabihan ng sumunod na araw, hindi pa rin po talaga ako nakinig noon sa mga magulang ko.
Doon pa rin ako dumaan sa shortcut sa may palayan, pauwi ng bahay namin noong mga bandang 8:00 na. Pagkatapos ay pinandar ko ulit yung dala kong jeep, pero noong nakaisang ikot pa ulit ako at napansin kong buong dalawang tenga niyang napakalaki, halos sumakop na ho sa magkabilang bahagi ng ulo niya. Sobrang puti rin po ng kanyang balat at ganun din ng buhok niya. Tapos ay titig na titig ho siya sa akin na parang gusto niya akong lapain. Para ho akong binuhusan ng malamig na tubig. Yun ang unang pagkakataon na nakaranas ho ako ng ganun, kaya talagang hindi ako nakapagsalita. Sinubukan kong parurutin ang jeep na sinasakyan ko pero patuloy lang ho ako sa pagpapaikot-ikot dun sa may tabi ng palayan. Para ho akong pinaglalaruan. Yung engkanto ho ay hindi bumaba ng jeep. Pagkatapos ay tinatawanan niya lang ako habang ako naman ay sobrang nagpapanik na. Hindi ako sigurado hanggang ngayon kung pagtawa nga ba yung ingay na ginagawa niya ng mga sandaling yun. Basta para siyang sumisigaw ng nakakarindi. Pero yung bibig niya hindi naman gumangalaw. Nakangangalang yun ng pagkalaki-laki. Hindi ko na ho nabilang kung gaano ako katagal nang paikot-ikot sa lugar na yun, pero maya-maya ho ay naubusan na ng karga. Nakalipas po ang ilang araw na wala naman hong nangyaring masama sa akin. Pumasada na ulit ako pero hindi na ho ako umulit pa ng pagdaan dun sa shortcut na yun. Dahil sino ba naman ang hindi madadala kung ganun ang mangyari sa iyo? Ang buong akala ko po noon, Sir Jupiter, ayos naman na ho ang lahat. Baka kako, titigilan na ako ng engkanto dahil hindi naman na nga ho ako dumaan dun sa kanyang teritoryo. Pero nagkamali ho pala ako. Hating gabi ho nang gisingin ako ni nanay dahil nakakarinig daw siya ng ingay na nagmumula ho doon sa pampasadang jeep na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Siyempre agad ko naman yung nilabas para sana tingnan kung tama nga ang hinala ni nanay. Pero muntik na ho akong atakihin sa puso, Sir Jupiter, dahil nung paghawi ko ng kurtina ng jeep ko, bigla hong dumungaw mula sa loob nun yung kaparehong engkantong nakita ko sa may palayan. Nakangisi ho siya sa akin at gumagalaw na naman ang bibig niya na parang humahalakhak ng walang tunog. Napamura ako. Kulang na lang ho talaga ay lumuwa ang mata ko. Napalabas din si nanay mula sa bahay namin nang marinig niyang puro sigaw na lang ang nagawa ko at wala akong masabi. Grabe, kahit hanggang ngayon kapag naaalala ko ang pangyayaring yun, hindi ko pa rin po maiwasang kilabutan ng matindi. Pagkatapos po noon ay sinubukan po namin ni nanay na magpahalbularyo. Kung kani-kanino at kung sino-sino na ho ang nilapitan namin noon.
Pero talagang wala hong sino man ang nakatulong sa amin na mapaalis dun sa jeep namin yung kampon ng kadilimang yun. Sabi po nila parang ginusto na raw ho ng engkantong yun na dikitan ako habang buhay at huwag akong pakawalan bilang parusa sa paglapastangan ko sa teritoryo niya. Sabi pa po ng mga albularyo ay likas daw pong ganun ang ugali ng engkantong yon. Maramot, mapaglaro, at masama. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hanggang ngayon, hindi pa rin lumalayo sa akin ang engkantong baliktad ang ulo. Palagi ko pa rin po siyang namamataang umaali-aligid sa akin at sa pamilya ko. Pero pasalamat na lang ako at wala siyang ginagawang masama sa amin. Yun nga lang, kahit po anong gawin ko, parang hirap na hirap akong umasenso sa buhay. Kahit nga ho nung nag-abroad ang napangasawa ko, ay wala rin hong nangyari sa amin. Wala man lang kaming naipundar na ni isang ari-arian at hanggang ngayon, nangungupahan pa rin kami. Wala naman ho akong bisyo. Masipag din naman ho ako, pero talagang napakailap ho ng pag-asenso sa pamilya ko, Sir Jupiter. Pakiramdam ko nga ho, ako ang nagbibigay ng malas sa asawa't mga anak ko. Kaya rin po ako sumulat sa channel ninyo, Sir Jupiter, ay dahil nagbabaka sakali po ako na may isa sa inyong tagapakinig na may alam kung paano ko susolusyonan ang problema kong ito na ilang dekada ko na rin pong tinitiis. Sana po ay matulungan ninyo ako. Kung may alam po kayong paraan para lubayan ako ng engkantong yon, huwag po sana kayong mahiyang mag-comment. Maraming salamat po Sitio Bangungot sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na makapagbahagi ng kwento dito sa inyong channel at makahingi na rin ng payo sa inyong mga tagapakinig. Humihingi po ako sa inyo ng kaunting dasal na sana sa wakas ay maging maayos na ho ang buhay ko. Muli, ito po si Ian. Magandang araw po sa inyong lahat at marami pong salamat sa inyong pakikinig. At ngayon naman oras na para sa ating shoutout portion. Shoutout kay Midnight's Hating Gabi, Florida Caralipio, Charlene Urisa, Roy Alexis Asuncion, Shake the Videos, Dara Navi, Rogelio Parayaw, Marina's Kitchen at kay Yuzel. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Chris Molina at Joan Tuazon galing sa kwentong pinamagatang Bahay-Bahayan. Sabi ni Chris ng Iloilo, more than a year na po kami ng sister ko na nakikinig sa mga kwento ninyo sa Sitio Bangungot at pati na rin sa kwentong Takip Silim. Pati po ako nakapag-share na din ng totoo ko pong kwento na pinamagatan niyo pong Lapitin ng Nilalang. More power po sa inyong channel and God bless po sa inyo at sa mga bumubuo ng Sitio Bangungot. Sabi naman ni Joan, yan ang halos araw-araw naming nilalaro pag umaga hanggang grade 3 ako. Totoong apoy ang pagluluto sa lata ng sardinas, minsan sa totoong palayok. Sarap noong panahon, umaakyat pa kami ng puno ng mangga at bayabas. May treehouse pa kami noon sa isang bakanting lote. Hangout place ng mga kaibigan ko. Marami pong salamat sa inyong lahat.